Hello guys! Maraming salamat sa pagbisita sa channel ko. And I would like to say thank you sa aking 105 subscribers! Yay! Maraming salamat po sa support. And I know, alam ko sa mga 105 subscribers na to, mga kamag-anak ko, kaibigan, or yung mga tao talaga na natutuwa at may napupulot na maganda sa aking mga pinopost na videos. Maraming salamat po sa pag-subscribe. And if you are new to my channel, please do subscribe po para madagdagan naman ang aking 105 subscribers. Maraming salamat to all 105 subscribers. Thank you! Hihi! So, ang pag-uusapan po natin in today's video is yung news na pinalabas ng IRCC about international students last January 22, 2024 about putting cap on international students and yung new eligibility criteria for post-graduation work permit and yung new policy para sa mga open work permits. So, ito yung mga topics na pag-uusapan natin. Medyo nakakalungkot, pero hindi naman ito nagbabawal. Hindi naman nagbabawal. Magkakaroon lang, iko-control lang ng Canada yung pagdating dito ng yung mga number ng mga international students. Kasi, for the past years, like, especially in last 2023, nagkaroon talaga ng sobrang lobo. Ang dami talaga mga international students na dumating dito sa Canada. Kaya na-alarma sila kasi marami silang nakitang issues. Unang-una, sabi nila nagkaroon ng nati-threaten yung integrity ng international student system nila. And kasi merong mga schools na tumatanggap lang talaga ng international students to generate revenue. Hindi nila kino-consider na magkakaroon ba ng sustainable growth yung mga international students. Nagkaroon din ng pressing issues sa housing, sa healthcare, at saka sa iba pang mga services. And also, nagkaroon din ng issue sa mga trabaho kasi sobrang daming competition, mahirap nang magkaroon ng mahirap makahanap ng trabaho. So kaya yung isang way nila na nirelease nila last time na tinaasan nila yung cost of living amount para sa single international student, which is 20,635 yata yon, kasi nga para at least meron si international student talaga na budget niya for staying here in Canada. So hindi po talaga siya proof of funds na show money lang. Kailangan po talaga na meron kang pera, lalo na ngayon kasi nga nagkakaroon ng mas malaking competition, mahirap makakuha ng magandang trabaho. So, yun yung mga rationale ni Canada, bakit lalagyan nila ng cap yung number of international students dito sa Canada. So, pa yung cap na ibinigay nila, it's only 360,000 approved study permits na may ibibigay this year 2024, and this measure is set up to 2 years. So nagkaroon ng 35% decrease from the last year yung number ng international students. And mind you, according to the Globe and Mail, Canada's international student population now exceeds to 1 million. To be exact, ang number ng international students dito sa Canada is 1,028,850 as at December 2023.
yun, ganun na po kadami ang international students dito sa Canada. Kaya siguro na-alarma sila. So, ang mangyayari sa cap na ito, magbibigay si IRCC ng cap to each province and territory. And then, these provinces and territories will then distribute this allocation among their designated learning institutions. So, to implement the cap as of January 22, 2024, every study permit application submitted to IRCC will also require an attestation letter from the province or territory. Hindi lang po letter of acceptance ang ibibigay ng DLI, kundi kailangan din kayong mabigyan ng attestation letter, meaning na meron pang slot doon sa province na yun para sa'yo. Mapapasama ka pa doon sa 360,000 cap na ito. So, yun. Pero sa ngayon nga, naka-hold yung processing ng study permits because IRCC gave directive to provinces and territories to establish a process for issuing attestation letters to students no later than March 31, 2024. Nag-iintay pa na ma-establish ni province ang mga pagbibigay ng attestation letters. Kaya naka-hold muna sa ngayon yung study permit until March 31, 2024. And according to the news, sinabi ni IRCC, in the spirit of fairness, individual, provincial, and territorial caps have been established, weighted by population, which will result in much more significant decreases in provinces where the international student population has seen the most unsustainable growth. So, yun nga, depende sa dami ng international students sa probinsya, yung pagbibigay ng cap ng IRCC sa kanila. So, nabanggit ko nga kanina na 1 million, exceeding 1 million na yung population ng international student dito sa Canada. And the 3 main provinces na may mga pinakamaraming bilang ng international students is Ontario, British Columbia, and Quebec. Sa Ontario, meron ng half ng population ng international students, which is 526,015. And sa BC naman, merong 202,565, whereas sa Quebec, may 117,925. Ito po ay according sa report ni Globe and Mail. So, siguro magkakaroon ng reduction of number of international students na mapupunta dito sa mga probinsyang ito, kasi ito na yung mga province talaga na sobrang lobo na ang bilang ng international students. So, kung nag-aim kayo na pumunta dito sa Canada, I would suggest na consider nyo yung ibang provinces. Kasi talagang sa mga main cities, main provinces dito talaga ang dami na. Dito sa BC, especially dito sa Victoria, talagang marami na talagang mga international students. At marami talagang mga Pinoy. Kasi kada punta mo sa isang lugar, may makikita ka talagang Pilipino. So talagang napakadami na. But then, napakaswerte na talaga namin na mga nandito ngayon. Kasi nga, nauna kami. That's why we're rooting for, especially ako, I'm rooting for all of you na nangangarap na makapunta dito sa Canada. So, kailangan lang talaga magplano, pag-isipang mabuti kung saan kayo pupunta, kung ano yung mga kailangan yung gawin kapag nandito na kayo, ano ba yung mga permanent resident pathway nyo. Although meron talagang pathway for international students, pero sa ngayon napakataas na ng points. So, kailangan talaga prepared kayo sa lahat ng pwedeng mangyari. So, yun. Hindi ko pala nabanggit.
Dun sa mga study permit renewals, hindi siya affected nitong cap na ito, nitong policy na ito. And hindi rin affected yung mga nagpo-pursue ng master's and doctoral, yung mga elementary and secondary education, hindi kayo included sa cap. And also yung mga current study permit holders, hindi rin affected dito sa policy na ito. Next na pag-usapan natin is about the new eligibility criteria for post-graduation work permit. Nabubulol ako doon. So, in order to better align the post-graduation work permit program, the IRCC changed the eligibility criteria. So, starting September 1, 2024, international students who begin a study program that is part of a curriculum licensing arrangement will no longer be eligible for a post-graduation work permit. Kasi under this curriculum licensing agreements, ito yung students attended physically in a private school. And ito yung private school naman na ito yung nagbibigay ng program, nagde-deliver ng program associated doon sa public college. Kumbaga, meron silang agreement na dalawa. So, yung mga naka-enroll dito sa mga private institutions na ito na may licensing agreement in an associated public college, hindi na kayo eligible to apply for post-graduation work permit. Ang sabi ni IRCC, these programs have seen significant growth in attracting international students in recent years. So, though they have less oversight than public colleges, but they act as a loophole with regards to post-graduation work permit eligibility. So, ang isa pang maganda namang news na about sa post-graduation work permit, yung mga nagpo-pursue ng master's and doctoral will soon be eligible for 3 years graduation work permit. Kasi sa ngayon, ang policy ni IRCC is yung post-graduation work permit mo is nakabase siya doon sa length of the program mo. Like, yung sa kapag 1 year yung program na kinuha mo, 1 year din yung post-graduation work permit lang na may bibigay sa'yo. But ngayon, kasi yung mga masters and doctoral, mostly 1 year lang yung program na yan. So ngayon, ang gagawin ni IRCC, yung mga nagpo-pursue ng masters and doctoral, kahit 1 year lang yung program nila, makakakuha sila ng 3 years post-graduation work permit. So isa yun sa magandang news. Next naman na pag-uusapan natin is about the open work permit. So, eto yung medyo nakakalungkot kasi sa ngayon kasi or based dun sa experience namin, yung program, kasi yung asawa ko yung international student. Kumuha lang siya ng diploma program which is 2 years. But meron yung kaakibat na policy na pwedeng isama yung mga spouses and apply for open work permit. But ngayon, ang mangyayari na is only those international students pursuing master's degree and doctoral degrees be allowed to have their spouses apply for open work permit for them to join them here in Canada. So, yun yung isa sa medyo sad na balita kasi kung gusto mong dalhin yung family mo, kailangan mag-master ka muna or mag-doctoral ka. Unlike before na kahit anong program mo dito, basta nasa DLI ka, naka-enroll, pwedeng mag-apply ng open work permit at pwede mo din madala yung mga anak mo. So, ang mga hindi affected nito, yung mga single. But if you have your family, kailangan nyo talagang pagplanuhan whether you will go for masteral. Kasi sa tingin ko naman maganda yung masteral. Kasi mas malaki yung edge mo
to have better opportunities here, especially sa work. And then 1-year program lang siya. And makakakuha ka pa ng 3 years postgrad work permit and madadala mo yung pamilya mo. But ang isa lang dong ang isa lang nakikita ko dong hindrance is yung cost, kasi napakamahal ng master's program dito sa sa Canada. Like nung nagtingin ako before, parang 1 year is like 32,000 Canadian dollars. So, kung talagang gusto nyo, pwede nyong i-go mag-master's program kayo, or else mag-program kayo ng like diploma that will run for 2 years, and then once na PR na, saka nyo na lang kunin yung pamilya, pero walang guarantee. Hindi kasi ganun, hindi kasi guaranteed na after mo mag-aral, makakuha ka ng magandang trabaho at makakapag-apply ka ng PR. So, kailangan talagang pagplanuhan, pag-isipang mabuti, pag-usapan ng bawat members ng family, kung ano talaga yung kailangan nyong gawin to pursue your dream going here in Canada. So, nakakalungkot, pero talagang ganon, nagkaroon talaga ng paglobo ng mga IS dito. At nagiging, ang sabi nga ni Honorable Mark Miller, na na-threatened yung international student system nila. Kaya nagkaroon sila ng ganitong measures na pinalabas. Gusto ko rin i-quote sa inyo yung sinabi ni Honorable Mark Miller. Siya yung Minister ng Immigration, Refugees, and Citizenship. Sinabi niya, international students are vital to Canada and enrich our communities. As such, we have an obligation to ensure that they have the access to the resources they need for an enriching academic experience. In Canada today, this isn't always the case. Today, we are announcing additional measures to protect a system that has become so lucrative that it has opened a path for its abuse. Enough is enough. Through the decisive measures announced today, we are striking the right balance for Canada and ensuring the integrity of our immigration system while setting students up for the success they hope for. So, maganda yun naman yung sinabi niya. Talagang, they are thinking of the sustainable growth para sa mga international students, the success of international students dito sa Canada. Hindi nila gusto yung basta na lang sila makapag-aral, makapag-aral dito. Gusto nila magkaroon talaga ng magandang academic experience at magkaroon ng magandang development to support the success of international students and their families. Sabi ni IRCC, in the coming months, we will continue to work to provide clear pathways to permanent residence for students with in-demand skills and explore new measures to better transition international students to the labor force. And in 2024, we intend to implement targeted pilots aimed at helping underrepresented cohorts of international students pursue their studies in Canada. So, hindi lang naman sad news, meron din silang mga talagang plano na improvements para sa mga international students dito sa Canada at dun sa mga pupunta pa dito sa Canada as international students. So, yun lang, nagkaroon lang talaga ng pagbawas. Hindi naman kasi pinagbawalan, babawasan lang para magkaroon lang ng maayos na sistema at maayos na pamumuhay ang mga international students dito sa Canada. So, ayun, parati pa rin tayong maging positive. Let's hope for the best. And I'm rooting for all of you na nangangarap pumunta dito sa Canada kasi
ganyan din kami before. Nangarap kami, nangarap kami, nagplano, nagpursige. At yon, nandito na kami ngayon. And I hope na kung ikaw, isa sa mga dreamers na gusto pumunta dito sa Canada, I'm praying na God will bless you and your family sa inyong journey, sa pagpaplano nyo, at sa lahat ng mga steps na gagawin ninyo. Basta tandaan natin na lahat may purpose ang bagay. So, nangyayari ang lahat dahil pinaprepare tayo ni Lord for the best para sa buhay natin, di ba? So, malungkot pero may mga masasaya naman. Basta lang patuloy tayong manalig na magiging maayos ang lahat. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much, and please do subscribe, and thank you for watching this video. Sana mayroon kayong mga napulot na magagandang information, and gusto ko lang din po sabihin na hindi po ako immigration consultant, at ang lahat po ng mga diniscuss ko dito is based lang dun sa mga nabasa ko at napanood ko. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless you everyone.